Magandang tanghali po. Oras na para sa may init na balita. Lima ang arestado matapos mabistong nagdadrag racing sa Maynila. Ang isa nakabangga pa raw ng isang pulis na sumubok humarang sa kanila habang tumatakas. Balitang hatid ni Jomer Apresto. Animoy normal lang na daloy ng mga sasakyan ang nakuhanan sa bahaging ito ng Ross Boulevard sa Maynila noong Martes ng madaling araw. Pero pansinin ang ilang motorsiklong mabibilis ang takbo. Illegal drag racing umano ito base sa sumbong ng concerned citizen sa pulisya. Nang puntahan sila ng mga otoridad, agad umanong nagpulasa ng mga kasali at nakinood sa karera. Sinubukan silang pigilan ng isang patrolman ng Manila Police District. Pero binunggu umano siya ng isa sa mga tumatakas na sangkot sa illegal drag racing. Nabali ang kanang binti at nagkasugat pa sa ulo ang pulis. Kasi during that time, marami pa pong mga tao po nun. Marami rin pong naglalakad. Bigla po siyang binangga ng suspect, inarangkadahan po ng silinyador at doon po natamaan yung ating pulis. Nahuli ang suspect na nakabundol sa biktima, pati ang apat na iba pa na sinasabing mga tumataya o pumupusta sa karera. Nakuha sa kanila ang ilang mga modified na motorsiklo. Sa investigasyon ng otoridad, nagsisilbing racetrack nila ang bahagi ng Ross Boulevard, Pedro Hill hanggang sa Remedios Street. Usually sir, ang nagiging taya po nila according sa suspect is 50 to 100,000. Dito sa bahaging ito ng Ross Boulevard, sinasabing nagsisimula ang illegal na drag racing ng mga motorista tuwing araw ng Biyernes, Sabado, Linggo at Lunes. Sabi ng mga otoridad, lubhang delikado ang ganitong eksena, lalo na dito dahil iba't ibang uri ng sasakyan ng mga dumadaan dito, kabilang na ang mga truck. Hawak na ng Ermita Police Station ang mga suspect na maharap sa reklamong alarm and scandal at disobedience to a person of authority. Sasampahan din ang reklamong frustrated murder ang motoristang nakabundol sa biktimang pulis. Patuloy na nagpapagaling sa ospital ang sugatang pulis. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa mga mamimili riyan, ihanda ng extra budget dahil ang alternatibo sa karne na isda, tumaas na rin ang presyo. Gaya na lang sa Marikina Public Market. Ang dating 260 pesos kada kilo na galunggong, 100 piso ang itinaas. Abot naman sa 20 hanggang 200 pesos ang taas presyo sa iba pang isda gaya ng bangus, tilapia, sapsap, talakitok, pampano at lapu-lapu. Ayon sa ilang nagtitinda roon, mataas ang presyo dahil pahirapan ang pagdating ng supply ng isda. Batay sa latest monitoring ng Department of Agriculture, nasa 130 hanggang 250 pesos ang kada kilo ng bangus sa Metro Manila. Ang tilapia nasa 120 hanggang 180 pesos per kilo. Mabibili naman ng 260 hanggang 400 pesos kada kilo ang lokal na galunggong habang 260 hanggang 300 pesos ang imported na galunggong. Mga kapuso, nagbabalik ang shear line sa bansa. Posibleng ulanin dahil sa shear line ang ilang panig ng Visayas at Mindanao ayon sa Pag-asa. Hanging amihan naman ang umiiral sa Luzon. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, uulanin sa mga susunod na oras ang ilang bahagi ng Northern Luzon, Aurora, Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Posible ang heavy to intense rain sa ilang lugar na maaring magdulot ng baha o landslide. Mababa naman ang tsansa ng ulan dito sa Metro Manila. Naitala ngayong araw ang 14.5 degrees Celsius na minimum temperature sa La Trinidad, Benguet, 14.6 degrees Celsius sa Baguio City, habang 23 degrees Celsius naman dito sa Quezon City. 7 driver ang natiketan sa operasyon ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation kaninang umaga sa Valenzuela. Ang isa sa mga nasitang pampasaherong bus natuklasang expired at wala ng laman ang fire extinguisher. Ang mainit na balita hatid ni James Agustin. Sa isinagawang inspeksyon ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAIC sa MacArthur Highway sa Valenzuela City, pinarang isang bus na galing Balagtas, Bulacan at patungong Caloocan. Ang fire extinguisher ng bus
nadiskubring expired na at walang laman. Hindi tinikitan ng driver, pero magpapadala ng show cause order ang LTFRB sa bus company. Hindi ko rin napansin sir kanina kasi tugis lang ako dito eh. I-report ko na lang pagbalik namin ng office mamaya. Sunod-sunod namang pinara ang mga bumabiyahing jeep. Chinek ang mga ilaw, gulong, handbrake, windshield at mga dokumento. Ang isang jeepney driver walang maipakitang ORCR at hindi rin nakasuot ang seatbelt kaya tinikitan siya ng saik. Kompleto naman po yung papeles nito. Siguro po yung naglinis yung tagalinis namin doon sa garahe na ibaba po siguro. Hindi nila po kasi sila nakalagay. Nakaipit lang dito yung plastic ng mga papeles eh. Ayos lang naman po yung ganyan. Wala tayong mga violation is violation. Hindi rin pinalampas ang isang bus na sira ang kaliwang brake light. Maging ang bus na ito na wala namang signal light. Araw-araw naman po, kanina nakalimutan lang po. Bahagyang naabala ang ilang pasahero, pero naiintindihan naman daw nila ang kahalagahan ng isinagawang inspeksyon. Para sa safety, sir. Tama lang ho. Okay lang naman para safety din ng mga pasahero. Hindi naman kayo naabala? Medyo, kasi malilate na sa work. Pero okay lang kung kailangan. Magkakasunod ding pinara ang 4 na truck ng basura dahil walang mga plate number at wala rin maipakitang dokumento ang mga driver. Hindi ko po alam sa opisina na lang po. Umabot sa 7 driver ang natikitan. Ayon sa SAIG, importante na masiguro na nasa maayos na kondisyon, lalo na mga bumabiyahing pampublikong sasakyan. Ito po ay nagsasakay ng ating mga kababayan, naghahatid sa kung saan po sila papunta. Kaya kinakailangan pong masiguro natin na ligtas yung kanilang paglalakbay. Gayon din po, hindi lang naman yung mga sumasakay na pasahero ang iniingatan natin dito, kundi kasama na rin po yung driver at ganun din po yung mga kapwa natin motorista na gumagamit ng pampublikong kalsada. Humihingi naman ng pangunawa ang SAIG sa mga pasahero na bahagyang naabala. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Pagagandahin pa ang EDSA Busway. Yan ang tiniyak ni bagong Transportation Secretary Vince Dizon kasunod ng kanyang pagkakatalaga sa ahensya. Ayon kay Dizon, pinaplano ngayon ng DOTR na magpatayo ng mga concourse o hiwalay na tulay sa bawat EDSA Busway Station. Yan ay para maiwasang maghalo ang mga pasahero ng bus carousel at MRT. Target na mapatayo ang lahat ng concourse sa susunod na taon. Titinan din ng DOTR kung pwedeng i-extend ang oras ng operasyon ng MRT at ng LRT. Nakatulog sa sidewalk sa labas ng tindahan ng lalaking yan sa Pavia, Iloilo. Natsyempohan siya ng isang tricycle driver. Ilang sandali lang, lumapit ang driver at tinarget ang wallet sa bulsa ng lalaking tulog. Nakatakas ang kawatan. Kwento ng biktima, 5,000 pesos ang laman ng pitakang tinangay na ipambibili sana niya ng pedicab. Ayon sa barangay kapitan, hindi taga roon ang salarin. Wala pang formal na reklamo ang biktima sa pulisya. Sumalpok sa poste ang isang SUV sa Maynila. Sugatan ang driver nito at ang rider ng nadamay na motorsiklo. Nakitaan pa ng sticker umano ng Office of the President ang naaksidenteng SUV. Balitang hatid ni Jomer Apresto. Nakataob ba ang SUV na ito ng abutan ng mga tauhan ng Manila DRRMO sa bahagi ng Taft Avenue sa Maynila pasado alas 12 ng hating gabi kanina? Ayon sa mga otoridad, na unang naaksidente ang SUV at nadamay ang isang motorcycle rider. Niradyo sa amin na meron nga nung aksidente dito nangyari. Tumalpok yata siya dito sa poste. Sa lakas ng impact, wasak ang harapan at likurang bahagi ng SUV. Wasak din ang harapang bahagi ng motorsiklo. Ayon sa MDRRMO, agad nilang nilapatan ng paunang lunas ang motorcycle rider na nagtamo ng sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan bago isinugod sa ospital. Gayun din ang driver ng SUV na nagtamo naman ng galos sa braso. Ayon sa MDRRMO, posibleng nakainom ang driver ng SUV. Patuloy pa yang inaalam ng pulisya. Tumagal ng kalahating oras bago tuluyang maiangat ang SUV at matanggal ang mga bubog at langis na tumaga sa kalsada. Kapansin-pansin din na mayroong sticker ng Office of the President ang SUV. Iniimbestigahan pa ng mga otoridad kung lehitimo ang sticker. Hawak na ng Manila District Traffic Enforcement Unit ang driver ng SUV. Ayon sa mga rumespondeng pulis, Chinese national ang driver na maiksi lang ang sagot ng subukan naming kunan ng pahayag. Sorry. Sinusubukan pa namin hingan ng pahayag ang Office of the President tungkol dito. Jomer Apresto, nagbabalita para sa GMA Integrated News.
Ito ang GMA Regional TV News. May init na balita mula Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Natagpo ang patay ang isang babaeng nag-check-in sa isang lodging house sa Mariveles, Bataan. Chris, may kasama ba nga iba yung babaeng nag-check-in? Meron, Katrina, at hinahanap siya ngayon ng pulisya para sa investigasyon. May nakarinig daw kasing nag-aaway ang dalawa sa kwarto. Yan at iba pang maiinit na balita hatid ni Jeric Pasilyao ng GMA Regional TV. Bangkay na nang matagpuan ng isang babaeng nag-check-in sa isang lodging house sa Mariveles, Bataan. Ayon sa pulisya, madaling araw ng February 19 nang mag-check-in ang biktima kasamang isang hindi pa nakikilalang lalaki. Kinaumagahan, nakita na lang ng room attendant na duguan at patay na ang babae. Ayon sa ilang empleyado ng lodging house, nakarinig sila ng pagtatalo mula sa loob ng kwarto habang naroroon ang dalawa. Bugbog yung mukha niya tapos may nakatakip na unan sa mukha. Panawagan ng mga pamilya ng biktima. Sa lalaking gumawa nito sa mama ko, huwag ka nang magtago. Huwag mo na kaming pahirapan, sumuko ka na. Di ka man lang naawa sa aming mga magkakapatid. Lalaki kaming walang nanay. Iniimbestigahan na ang krimen at inaalam ang pagkakakilanlan ng huling nakitang kasama ng biktima. Arestado sa Angeles City sa Pampanga ang isang Koreano na wanted dahil sa kasong carnapping. Nahuli siya sa isang bar sa lungsod sa bisa ng arrest warrant na inilabas laban sa kanya noong 2023. Walang pahayagang dayuhan na residente rin daw ng lungsod. Jeric Pasilyao ng GMA Regional TV nagbabalita para sa GMA Integrated News. Natagpo ang patay at sunog ang katawan ng isang Filipino-Australian sa Abukay, Bataan. Sa loob mismo ng compound nila, nadiskubre ng caretaker ang bangkay ng senior citizen. Hiwalay na raw sa live-in partner niya ang 68 anyos na biktima. Natagpuan ding sunog ang bahagi ng compound. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad. "75 days na lang bago ang eleksyon 2025. Sa pagpapatuloy ng kampanya ng ilang senatoriables, binigyang din nila ang kanilang paninindigan sa ilang napapanahong issue. Balita hatid ni Tina Pangariban Perez. Sa Zambales, nakipagdialogo si Senadora Amy Marcos sa mango growers. Libreng pabahay ang isinulong ni Manny Pacquiao sa Laguna. Sa Makati, binigyang diin ni Kiko Pangilinan ng paglaban sa disinformation. Sa isang forum, idiniin ni Ariel Querubin ang pagpapalakas ng depensa ng bansa. Doon din isinulong ni Bonifacio Bosita ang kapakanan ng mga motorista at commuter. Habang idiniin doon ni Allen Capuyan ang halaga ng social justice. Pagpapahalaga sa kasaysayan ng isinulong ni Bam Aquino sa Tarlac City. Sa Bohol, ibinahagi ni Pia Cayetano ang advokasya niya sa sustainable development. Maayos na paggamit ng social media ang panawagan ni Senador Bato de la Rosa sa Parañaque. Si Mimi Doringo dumalo sa pagtitipon ng mga estudyante ng PUP. Paglaban sa political dynasty ang idiniin ni Luke Espiritu sa Pasig City. Nasa parehong pagtitipon sa Pasig si Leody de Guzman. Pagprotekta sa demokrasya ang binigyang diin ni Senador Bongo sa pagtitipon sa Pasay. Patuloy naming sinusundan ang kampanya ng mga tumatakbong senador sa eleksyon 2025. Tina Pangariban Perez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Good news para sa mga kaninis life dyan. Ibababa pa ng Department of Agriculture ang maximum suggested retail price sa imported na bigas sa susunod na buwan. Simula March 1, magiging 49 pesos kada kilo na ang maximum SRP mula sa kasalukuyang 55 pesos kada kilo. Sabi ni Agriculture Secretary Francisco Chulaurel, iiral lang ang 49 pesos MSRP sa Metro Manila at ilang piling lugar. Sa maraming probinsya raw kasi, mas mababa na sa maximum SRP ang panindang imported na bigas. Sa latest monitoring ng DA, naglalaro sa 36 hanggang 62 pesos ang kada kilo ng imported rice, depende sa klase. Ang lokal naman na bigas, nasa 38 hanggang 63 pesos, depende rin sa klase. Stable na, bagamat critical pa rin ang kondisyon ni Pope Francis ayon sa Vatican.
Base sa inilabas nilang pahayag, patuloy pa rin ang paglaban ng Santo Papa sa sakit niyang double pneumonia. Hindi rin siya nakikitaan ng panibagong respiratory crisis. Nakapagpahinga rin daw ng mabuti ang Santo Papa. Patuloy ang pagbabantay ng mga doktor sa kalagayan ni Pope Francis. 13 araw na siyang nasa ospital. Kaninang alas 4 ng umaga naman, oras dito sa Pilipinas, pinangunahan ni Luis Antonio Cardinal Tagle ang ikalawang gabi ng pagdarasal sa Vatican para sa paggaling ni Pope Francis. Kasama niya nagrosaryo sa St. Peter's Square ang daan-daang Katoliko. Good news sa mga biyaherong Bicolano, nagbabalik ang isa sa mga biyahe ng Philippine National Railways simula ngayong araw. Yan ang rutang Naga-Legazpi-Naga. 4:49 a.m. ang unang biyahe ng tren sa Legazpi patungong Naga. 5:30 p.m. naman ang biyahe mula Naga papuntang Legazpi. I-check lang ang official Facebook page ng PNR para sa iba pang impormasyon at schedule ng biyahe ng mga tren. Arestado sa Rodriguez Rizal ang dalawang lalaki na nambugbog at pinagnakawan umano ang kanilang kaibigan noong 2023. Ang isa pa nilang kasabwat nasa kulungan na ng hainan ng arrest warrant. Balitang hatid ni EJ Gomez. Balik kulungan ang dalawang lalaking ito sa Rodriguez Rizal matapos silbihan ng arrest warrant para sa kasong robbery. Ang mga akusado kabilang daw sa grupong nagnakaw at nambugbog umano sa nakaaway nilang kaibigan noong 2023. Itong grupong to ay naglalaro ng Caracross. At ayun nga, nagkapikunan at nagkaroon ng gulo at nabugbog itong biktima at kinuha yung kanyang pera. 3,000 piso raw ang nakuha ng mga sospek sa biktima na siyang nagsampa ng kaso laban sa mga akusado. Inilabas ng korte ang arrest warrant laban sa 5 lalaki noong February 5. Unang naaresto ang 29 anyos na si alias Ben sa kanya mismong bahay sa Barangay Balite. Inaresto namin sa bisa ng warrant of arrest. Tinanong natin kung saan matatagpuan pa itong kasama niya at itinuro nga at nakuha natin itong pangalawa. Ang 30 anyos na akusadong si alias Al sa kanya ring bahay na dakip ng mga pulis. Ang dalawa, itinuro naman ang isa pang sangkot sa insidente ng pagnanakaw na nakukulong na sa BJMP ng Rodriguez. Doon siya sinilbihan ng arrest warrant ng pulisya. Ayon sa Rodriguez Police, patay na ang isa pang kasabwat ng mga akusado at pinaghahanap pa ang isa. Depensa ng mga naaresto, nakiawat lang sila sa mga nag-aaway. Anila, lasing noon ang biktima. Wala po kaming kinalaman doon. Hindi ko sila pa nakailaman. Baka sila dahil baka madamay pa ako eh. Naglalaro po kami. Lasing po yung nagreklamo sa amin. Ngayon, yung isa niyang kalaban, napikon sa kanya dahil sa kulit niya. Ngayon, pang-abot sila. Awat kami ng awat. Wala rin daw nangyaring pagnanakaw matapos magkapikunan. Hindi, kasi siyempre lasing nga siya. Akala niya inuuwa. Hindi niya alam, talo na siya. Ayun, kaya doon din napikon yung una niyang nakasuntukan. Dinamay niya kami ng hindi naman dapat eh. Nakadetain ang mga akusado sa custodial facility ng Rodriguez Municipal Police Station. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Balik kulungan ng isang lalaki matapos maaresto dahil sa pagnanakaw sa Valenzuela. Ang pinuntirya ng sospek, warehouse ng dati niyang pinagtatrabahuan. Ang insidenteng nahulikam sa balitang hatid ni James Agustin. Nakunan sa CCTV ang paglalakad ng isang lalaki sa bahaging ito ng Barangay Dalandanan sa Valenzuela City. Sa isa pang anggulo, kita na lumapit siya sa gate ng warehouse. Nagpalingalingat, ilang beses sinubukang buksan ang gate. Ayon sa pulisya, ilang oras matapos niyan ay nadiskubre na lang ng isang empleyado na nawawala ng ilang gamit sa kanilang opisina. Nung pagpasok niya, nakita niya na medyo magulo na yung warehouse at chinek niya agad yung mga kung saan whereabouts ng mga IT equipment nila. So nakita niya na parang nagkagulo, so nireview niya kaagad yung CCTV. Nakilala ang 22 anyos sa suspect na 2 linggong namasukan sa warehouse bilang helper. Itong suspect natin ay a former employee of this warehouse. Kaya may idea siya na gano'n ang gagawin niya. So hindi niya natansya na itong CCTV sa labas ay clear din na makaka-recognize sa kanya.
Sa follow-up operation ng pulisya, naaresto ang suspect sa Barangay Malinta. Nabawi sa kanya ang mga ninakaw na 2 cellphone at 2 laptop na nagkakahalaga ng 105,000 pesos. Ikatlong beses nang naaresto ng suspect dahil sa pagnanakaw. Dati na siyang nakulong sa Bulacan at Valenzuela. Nang tanungin sa kanyang pagkakaaresto, sa court na lang po ako sasagot pag nag-hearing lang po ako. Pero dito po hindi na po ako magbibigay ng statement po, paliwanag po po. Sa court ko na lang po ipapaliwanag yung kung yung karapatan ko po. Nasampa na ang suspect ng reklamong theft. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Balita sa Visayas at Mindanao mula sa GMA Regional TV. Patay ang isang lola sa Bacolod City matapos pagsasaksakin ng kanyang apo. Cecil, ano raw dahilan ng pananaksak? Rafi, di pagkakaintindihan ng maglola sa cellphone ang posibleng ugat ng krimen. Yan at iba pang may init na balita hatid ni Femery Dumabok ng GMA Regional TV. Mismong kanyang apo ang pumatay sa isang babae sa Barangay Pahanukoy, Bacolod City. Ayon sa anak ng biktima at ina ng sospek, nagkaroon ng hindi pagkakaintindihan ang maglola dahil sa cellphone. Doon na posibleng nagalit ang 19 anyos na sospek at sinaksak ng kutsilyo ang kanyang lola. Diniklara siyang dead on arrival sa ospital. Nasa kustodya na ng pulisya ang sospek na nahaharap sa reklamong parricide. Hindi siya nagbigay ng pahayag. Dead on the spot ang isang batang babae matapos magulungan ng trailer sa Minglanilla, Cebu. Batay sa investigasyon ng Minglanilla Traffic Commission, pauwi na ang bata kasama ang tiyuhin nang sumimplang ang sinasakyan nilang motorsiklo sa National Highway. Natumba ang rider habang tumilapon sa gitna ng kalsada ang angkas niyang pamangkin. Doon na siya nagulungan ng truck na may kargang simento. Nakakulong na ang driver ng truck na humihingi ng tawad sa mga kaanak ng biktima. Handa naman daw makipagsundo ang ina ng bata kung sasagutin ng kumpanya ng truck ang pagpapalibing sa kanyang anak. Wala pang pahayag ang kumpanya. Femery Dumabok ng GMA Regional TV. Nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sugatan ng isang magsasaka matapos kagatin daw ng buwaya sa Barangay Buwan sa Panglima, Sugala, Tawi-Tawi. Sugat sa hita at mga kamay ang tinamo ng biktima. Batay sa investigasyon, nagtatanim ng agal-agal o seaweed ang magsasaka sa mababaw na bahagi ng dagat nang biglang dumaan ng buwaya at kagatin siya. May nakakita sa kanya at agad tumulong. Dilaran siya na sa ospital at nabigyan na ng lunas. Yan na ang ikalawang insidente ng pangagat ng isang buwaya. Gabi ng February 3, isang lalaki rin ang kinagat daw ng buwaya sa parehong barangay. Wala pang bagong pahayag ang Panglima Sugala LGU pero una na nilang sinabi na may infestation o napakarami ng saltwater crocodile sa kanilang lugar. Wednesday latest mga mare at pare. Sa unang pagkakataon, humarap muli sa publiko si Queen of All Media Chris Aquino matapos ang mahabang gamutan sa ibang bansa. Full support si Chris sa kanyang kaibigan, ang fashion designer na si Michael Leyva. Isa si Michael sa People of the Year 2025 awardee ng Stargate People Asia magazine. Kasama ni Chris ang kanyang anak at doktor. Nakikipaglaban si Chris sa iba't ibang autoimmune diseases. Kapansin-pansin mang hirap sa pagsasalita, in-entertain pa rin niya ang ilang tanong ng inyong kumare. I guess this is your first public appearance. Actually, yes, and I'm sorry that we're late. They had trouble waking me up because I started new medicine last night. Sorry, and hilod dahil sa dami ng gamot na iniinom. Inspirasyon para sa susunod na figure skaters ang hatid ng magkapatid na Olympians at World Champions na sina Alex at Maya Shibutan sa kanilang pagbisita sa Pilipinas. Sa isinagawa nilang Ice Dance Clinic, nakasama nila ang kapwa Olympian at Pinoy figure skater na si Michael Martinez na tiwalang kaya makipagsabayan ng ating mga kababayan sa Winter Olympics. Ang Sports Bites sa hatid ni JP Soriano. Two-time Winter Olympic medalist at three-time world champions. Ilan lang yan sa mga karangalang nakamit para sa Amerika
ng magkapatid na ice dancers at figure skaters na sina Alex at Maya Shibutani, o mas kilala bilang Shib-Sibs. Nasa Pilipinas sila bilang sports envoy ng US State Department at nagiging daan para sa sports diplomacy ng Amerika sa iba't ibang bansa gaya sa Pilipinas. Nagdao sila ng ice dance clinic sa isang mall sa Pasay. Sa loob ng 20 taon, na-perfect na raw nila ang style at rhythm ng isa't isa sa ibabaw ng yelo. Yeah, I'm older, but I'm Kuya. But we're equals on the ice and we work together. And so that collaboration, we're working towards the same goal, whether it's a competition or a performance. Nakatuon ngayon ang kanilang oras sa pagsasanay ng bagong henerasyon ng figure skaters at ice dancers. We learned so much about resilience in our time as competitors, and to be able to share what we've learned with the next generation is something that's so important to us. Kabilang sa mga tinuruan ng Shib-Sibs ang Philippine team, kabilang si sparkle artist Sky Chua. It was really like a dream of mine to have them come here. And not even like skate with them. As in dream ko lang makita sila, ganun lang, kahit not talk to them. I just want to see them in person. Muli ring nakabanding na magkapatid ang two-time Olympian na si Michael Christian Martinez na nakasabayan nila sa 2014 at 2018 Winter Olympics. Nagpasample pa nga sina Michael at Maya ng ilang ice dance routines. Umaasa raw si Michael na may Pilipinong makasusunod sa kanyang yapak at makapag-qualify sa 2026 Winter Olympics sa Italy. Hopefully, I think we're from the previous nationals natin, I think there's a couple of promising skaters. So hopefully, they will be able to qualify for the next one. Kahit walang snow at iilan lang ang ice skating rink sa Pilipinas, sabi ng Shib-Sibs, pwede pa ring maging world ice skating champions. We really encourage the next generation to dream big and believe in themselves. We can work on the floor. There isn't always ice time when we want to, even now when we're traveling and when we live in Los Angeles, but we're able to focus on our bodies and our minds. And I think the challenge of figure skating is the creativity. JP Soriano, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Inireklamo ng vote buying ang isang party list group na may pakonte sa Batangas kamakailan na 3 sasakyan ang papremyo. Ang sagot ng party list sa balitang hatid ni Sandra Aguinaldo. Naghain ng petisyon sa Commission on Elections si J. Manalo Ilagan, Vice Mayor ng Mataas na Kahoy at tumatakbong gobernador ng Batangas laban sa CWS party list kaugnay ng umano'y vote buying. Ang kanyang basihan, ang mga video at larawan sa social media kung saan ayon sa petisyon ay makikitang 3 bagong kotse ang ipinapremyo ng CWS party list sa isang kompetisyon sa Lipa City. Base sa petisyon ni Ilagan, may ituturing umano itong pamimili ng boto dahil naganap ang pamamahagi ng sasakyan noong February 13 hanggang 15, panahong nagsimula na ang campaign period para sa mga party list. Partikular niyang tinukoy sa petisyon si CWS Party List Representative Edwin Gardiola. Kabilang sa mga hiniling ni Ilagan sa COMELEC, disqualification ng accreditation at candidacy ng CWS party list kung mapapatunayan ang aligasyon. Ito ay pagtugon sa panawagan ng Commission on Election na isumbong, ireklamo ang mga tao o kandidato o party list na magbabiolate sa mga patakaran ng COMELEC. Nagpasalamat po sa CWS ang lahat ng tumanggap nito. At ang buong paligid po noong area ay CWS lang ang nakalagay na tarpaulin. Ang mga litrato at video na kalakip ng petisyon ni Ilagan hango raw mula sa Facebook page ng aktor na si Luis Manzano at Barako Fest na pangalan din ng event. Ani Ilagan, makikita sa video ang pagpapasalamat ng gubernatorial candidate na si Vilma Santos Recto sa party list para sa mga ibinigay na kotse. Magtatapat sa pagkagobernador ngayong eleksyon sina Santos Recto at Ilagan. Wala pong connection ito sa election. Ito ay isang karapatang pantao.
Sabi naman ni Guardiola, hindi muna siya makakapagkomento dahil hindi pa nila natatanggap ang kopya ng reklamo. Sasagutin daw nila ang akusasyon sa tamang oras at forum, sabay pagtitiyak na palaging sumusunod ang CWS party list sa mga batas, panuntunan at regulasyon ng COMELEC. Ang pamunuan naman ng Barako Fest, mariing kinondena ang paghahain ng petisyon ni Ilagan. Anila, bukod sa CWS party list, ay marami pa silang katuwang sa kanilang taunang proyekto. Inako din nila ang responsibilidad sa pamimigay ng papremyo na hindi raw ipinamigay pero 3 araw daw na pinaglabanan at pinaghirapan ng mga kalahok. Sinisikap naman naming makunan ng reaksyon si Santos Recto. Tumanggi munang magbigay ng pahayag ang COMELEC kaugnay sa petisyon ni Ilagan. Pero paalala nila, the holding of talent games, talent shows, bingo games, and other similar activities that involves the distribution of prizes where the name of the candidate is clearly posted. It is already presumed to be a violation, no? So in which case, the burden is now shifted on the respondent. Sandra Aguinaldo, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Magandang balita para sa mga government employee na magsisilbi sa election 2025. Aprobado na ng Commission on Elections ang dagdag service credits para sa inyo. Mula sa 5 araw, 10 araw na ang service credits ng mga guro at civil service workers na bahagi ng Electoral Board, Department of Education Supervisor, Official o DESO at support staff sa eleksyon. Ayon sa COMELEC, dapat na ayon ito sa mga alituntunin ng leave privileges ng Civil Service Commission at DepEd. Simula March 3, mahigit 100,000 guro at hindi bababa sa 7,000 police personnel ang sasailalim sa training para sa eleksyon 2025. Ito ang GMA Regional TV News. Isang arestado sa pamamaril sa Barangay Tanod sa Calasiao, Pangasinan na naibalita namin kahapon. Naaresto ang sospek sa Dagupan City kasunod ng hot pursuit operation ng pulisya. Tinutugis pa ang isang kasabwat umano. Ayon sa pulisya, posibleng may kinalaman ng krimen sa pagiging police asset umano ng biktima. Itinanggi naman ng nahuli ang pagkakasangkot niya sa krimen. Hinuli ang isang minor de edad na kawatan umano sa Davao City. Naaktuhan umano ang 16 anyos na lalaki na tinatangay ang isang baby stroller. Kumaripas naman ng takbo ang lalaki at nagtago sa kapitbahay kung saan siya nahuli. Ayon sa pulisya, bukod sa stroller, may ninakaw din siyang damit. Namamasukan daw na helper sa lugar ang lalaki. Paliwanag niya, para daw sana sa sanggol niyang anak ang stroller. Hindi na raw magsasampa ng reklamo ang may-ari ng stroller. Ito-turn over ng pulisya ang lalaki sa Davao City Social Welfare and Development Office. Bistado ang isang illegal na mini-hospital ng isang dayuhan sa loob ng isang condo unit sa Parañaque. Okay na. Sa raid ng CIDG, naaresto ang target na dayuhang tinatawag na Dr. Lee. Bukod sa pag-ooperate ng illegal na ospital, nagbebenta rin daw siya ng mga gamot na hindi rehistrado sa Food and Drug Administration. Nadatnan din ang mga pasyente nga nagpapagamot at nakadextrose pa. Ang condo unit mayroon ding silid na ginagamit daw bilang operating room. Posible nga maharap sa reklamong paglabag sa Food and Drug Administration Act at Medical Act ang nagpakilalang doktor at assistant. Habang ang 2 pasyenteng naabutang nagpapagamot, idiniretso sa ospital ayon sa CIDG. Walang pahayag ang naarestong dayuhan. Nagpatuloy ang oral argument sa Korte Suprema tungkol sa pagsasoli ng PhilHealth ng 60 billion pesos na pondo nito sa National Treasury. Ang tanong ng Korte Suprema sa PhilHealth, bakit nagbalik ng pondo kung may malaking halaga ng mga benepisyo ang hindi pa nababayaran? Ang paliwanag ng ahensya, alamin sa balitang hatid ni Mark Salazar. Sumentro ang Korte Suprema sa lagay ng pananalapi ng PhilHealth para masagot ang tanong, bakit nag-remit ito ng 60 billion pesos sa national government kung may mga utang pa? Si Associate Justice Amy Lazaro Javier ang humimay sa isyong ito. Has PhilHealth paid all the recorded and recognized claims? Your Honor, before it transferred the funds to the Treasury?
Your Honor, in a certain cut-off date, Your Honor, definitely hindi ho. Natin mababayaran lahat ng Not paid. all were paid, Yes, and yet you transferred the funds already. Sa 2021 financial statement ng PhilHealth na inaudit ng COA, 1.16 trillion pesos pa ang bayarin ng PhilHealth sa mga benepisyo, habang 347 billion lang ang asset nito. Ibig sabihin, mahigit 816 billion pesos ang deficit ng PhilHealth. Sabi ng adverse opinion ng COA, hindi sinunod ng PhilHealth ang tamang accounting standard at malamang na mas malaki pa ang deficit nila. Financial statements do not present fairly the financial position of PhilHealth. In short, the negative equity of PhilHealth may be way more than 816 billion pesos. Even if you double up your assets, they're not enough to pay off your liabilities. Unti-unti namang bumaba ang deficit hanggang sa 26 billion pesos na lang noong 2022. Pero deficit pa rin. From these assets, the law requires PhilHealth to set aside a portion called reserve funds, precisely to cover payments for the claims of beneficiaries. And that portion has to be used exclusively for the claims, to pay the claims of the beneficiaries. And if there is an excess, then additional programs should be set up. And if there is still an excess in the excess, then investment may be made. Pero sabi ng PhilHealth, hindi naman sabay-sabay babayaran ng mga utang. Kayaan niya itong punan ng mga makukolektang direct contribution ng mga miyembro. Requirement of the law, Your Honor, particularly in Section 11, reserve fund for a maximum of 2 years, Your Honor. Is the reserve funds just in paper? Are you not supposed to reserve real money? You cannot predict when people get sick. Sabi rin ng Government Corporate Council ng PhilHealth, hindi mababangkarote ang PhilHealth dahil sagot ito ng gobyerno. It is the state insurance company. It cannot be insolvent because by law, the government of the Philippines guarantees the financial viability of the program or the National Health Program administered by PhilHealth. Sa labas ng Korte Suprema, nagpahayag ang mga petitioner kung bakit nila ipinababalik sa gobyerno ang 60 billion pesos na kinuha nila sa PhilHealth. Kulang na nga yung pondo, binawi pa, no? Inabandon na ng gobyerno yung kanyang pananagutan na magbigay ng subsidiya para doon sa mga indirect contributor, mga indigent, no? At ipinapapasan ngayon doon sa mga kontribusyon ng mga manggagawa. Malinaw po na hindi sapat ang pondo ng PhilHealth para doon sa sinasabi nating reserve fund nito. Hindi kasi sapat na sasabihin natin na basta may balancing pondo ang PhilHealth ay excess fund na ito. Nag-file din ng petition si Dr. Tony Leachon laban sa gobyerno at kongreso sa pagbibigay naman ng zero budget sa PhilHealth para sa 2025. Nagpapatuloy pa rin ang oral argument sa Korte Suprema. Mark Salazar, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Another recognition in the bag para kay Kapuso Primetime Queen Marian Rivera. Kabilang kasi siya sa mga awardee ng People of the Year 2025 ng Stargate People Asia Magazine. Gorgeous in green dress and short hair si Marian na masayang tinanggap ang pagkilala. Awardee rin dyan si double Olympic gold medalist Carlos Yulo at ilan pang personalidad. Palagi ko sinasabi, kada parangal na ibinibigay sa akin, iba talagang pakiramdam. Siyempre, every time na makaka-receive ako nito, sobrang grateful talaga ako. Patuloy na makatatanggap ang libo-libong Pilipinong kabataan at pamilya ng food assistance mula sa United Nations World Food Program. Pagtitiyak yan ni UNWFP Regional Director for Asia and the Pacific Samir Wanmali kay Philippine Ambassador Neil Imperial.
Sa kabila ito ng pagpapatigil ni US President Donald Trump sa kanilang foreign aid na posibleng makaapekto sa global humanitarian programs. Ayon sa UNWFP, may iba pa namang mapagkukunan ng pondo ang UN. Bukod sa top priority status sa school meals at voucher programs, patuloy ring susuportahan ng organisasyon ang emergency preparedness at response initiatives ng Pilipinas. Parehong tiniyak ng Philippine Army at Philippine Navy na walang data breach matapos sa mga napaulat na cyber attack sa kanilang mga online system. Sabi ng kanilang mga tagapagsalita, hindi hacking kundi illegal access ang nangyari gamit ang isang compromised account. Naharang daw ang illegal access at walang nakompromisong sensitibong impormasyon. Ayon naman kay AFP Public Affairs Chief Colonel Cerces Trinidad, madalas sa mga cyber attack tuwing mga nag-anunsyo ng accomplishment o tagumpay ang gobyerno, gaya na nangyari sa iba pang mga ahensya nitong nakaraang taon. Ito ang GMA Regional TV News. May sumiklab na grass fire malapit sa isang peryahan sa Lawag, Ilocos Norte. Malayo pa lang kita na ang malaking usok na dulot na grass fire. Mabilis na rumesponde ang mga bombero. Nangamba ang ilang nakapwesto sa peryahan dahil mabilis na kumalat ang apoy. Ayon sa CDRRMC, umabot ng 2 oras bago yon naapula. Wala namang nasaktang tao o alagang hayop sa sunog. Inaalam pa ang sanhi ng apoy. Kung may tricycle sa Pilipinas, ay may 3 digulong din na sikat sa ibang bansa. Vroom, vroom! Yan ang tuktok. For the go ang mga iyan sa isang karera sa Guna, Egypt. Sa event, hindi lang bilis ang sinukat. Ang 11 tuktok kasi nagpaandar din sa Get Up. Kanya-kanyang design at dekorasyon bago sumalang sa racetrack para masigurong riding in style. Ang itinanghal na winner, sinet din ang record bilang fastest tuktok sa buong Middle East. Kabilang sa mga premyo ng winning team ang ticket sa isang Grand Prix race this September. Wow na wow! Ang ganda naman ng mga tuktok. Akala ko sa Thailand lang yan. Sa Egypt, meron din pala. Marami sa Egypt, sa Africa meron ding tuktok. At dito of course sa Pilipinas meron din. Pero gawang India rin para ibang tuktok dito. Oo, gawang India rin. Nakasakay na ako niyan sa Thailand. Oo, ako rin, Thailand. At syempre, tricycle sa atin. Tangkilikin natin. Tipid kasi yung tuktok dahil maliit lang yung makina niya. Pero nakakapagsakay ng marami tulad ng mga tricycle sa atin. Dito sa atin pwede hanggang 7. Depende sa galing ng tricycle driver. Ito po ang Balitang Hali. Bahagi kami ng mas malaking misyon. Rafi Tibo po. Sa ngalan ni Connie Sison, ako po si Katrina Son. Kasama nyo rin po ako, Aubrey Carampel. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino.